Hindi na talaga maikakaila na si Naoya Inoue na talaga ang pinakasikat na boksingero ngayon sa buong Asya. Two division undisputed champion na kahit si Pacquiao ay hindi nagawa ang narating ng halimaw ng Japan. At lahat ng Pinoy na kanyang nakalaban ay pinasuko niya sa laban. Si Naoya Inoue talaga ang pinakadahilan kung bakit tila ba naungusan na tayo ng bansang Japan pagdating sa sport na boxing. Pero sa kabila ng kanyang kasikatan, may mga batang Pinoy na nakaabang para tapusin ang halimaw ng Japan. Ang tatlong batang Pinoy na ito ay ang future face ng Philippine boxing at siguro tatalunin si Naoya Inoue sa ibabaw ng ring. Subscribe. Tumalo kay Naoya Inoue, winasak ng Pinoy. Bulagta ang kampyon ng Japan sa harap ni Naoya Inoue. Dalawang hapon na ang nabiktima ng napakabatang Pinoy na ito. Siya na siguro ang papalit kay Pacquiao at Cuadro Alas, General Casimero. Kinilabutan talaga si Naoya Inoue nang wasakin ng batang Pinoy ang kanyang pinakamatalik na kaibigan. First round brutal knockout ang nangyari sa undefeated na hapon na kalaban. Isang bagito at batang-batang Pinoy na nagpabagsak sa bata at alaga ni Naoya Inoue, kinomatos at diretso sa ospital ang kanyang nakalaban. May isang bagitong Pinoy na boksingero na alaga ni Jerry Peñalosa ang kumawawa at winasak talaga ang bata ni Naoya Inoue sa bansang Japan. First round brutal KO ang inabot ng hapon na kalaban. As we watch this beautiful scene, maganda yung umpisa ng game. Tapos napapalapos yung ginastos ng Hindi po basta-basta ang hapon na ito na bata ni Naoya Inoue, mga kaibigan, dahil ito lang naman ang hapon na nagpabagsak sa kanya sa kanilang sparring na laban. Sino ang bagitong Pinoy na ito na nagpabagsak sa bata ni Inoue at paano niya winasak ang kaisa-isang hapon na nagpabagsak sa halimaw ng Japan? At sa kanyang pinakahuling laban na ginanap sa Japan, naging bagong champion siya matapos talunin ang isa pang halimaw na hapon na boksingero. First round knockout lang din ang itinagal nito sa ating pambato. Si Kenneth Lover ay ang pinagmamalaking batang boksingero ng General Trias, lalawigan ng Cavite. Bata pa lamang ay hawak na siya ng isa sa mga legend ng boxing sa Pilipinas na si Jerry Peñalosa. Sinanay siya ng gusto ng Peñalosa Boxing Gym para maging halimaw na boksingero, para balang araw ay susunod na legend na boksingerong Pilipino. Araw ng Sabado, July 29 taong 2023 sa Eco Oil Center, San Juan City, Manila, naganap ang isa sa pinakamalaking boxing event sa kasaysayan ng Pilipinas. Lalaban si Kenneth Lover para sa Philippines Games and Amusement Bantamweight Title Championship ng Pilipinas. Makakalaban niya rito si James Pagaling ng Claveria, Misamis Oriental, Mindanao. Undefeated ang boksingerong ito at may 8 panalo, 5 sa pamamagitan ng KO at walang talo, kaya heavy underdog ang ating pambato. Wala daw pag-asang manalo si Kenneth Lover ayon sa mga boxing analyst at ito ang kanilang malinaw na pananaw. Pero magugulat ang lahat dahil 4 na round lang ang itatagal ng boksingero na nagmula sa Mindanao. Round number 1, bigayan agad ang dalawang boksingero. Mga powerful agad na suntok ang pinakawala ng mga ito, pero lumamang agad dito sa lakas ang ating pambato. Knockouts si Pagaling 2019. Oh, active performer just like Pagaling. High. Kenneth Lover. Aho, ito na. Umatake na dyan si Lover. Not a punishment, knockout. Aho. Left. That's it. Sa
round number 2, kuha ni Lover ang takbo at galawan ng laban. Atras na ng atras ang kanyang kalaban. It's the crowd. You see the contrasting stance of Llobert when he fights out of that right jab. He's found the distance in the galawan. Now he's putting the pressure on Llobert. Llobert fight. Popozol. Oh! Round number 3, maliksi at magaling umiwas si Lover at ang kanyang kalaban ay laging nasasapul sa kanyang mga counter. You don't see Llobert as active. Gotta be more aggressive. Then he'll counter. That's the end. Oh, Sa round number 4, dito natatapusin ng ating pambato ang paghihirap ng kalaban nito. Isang one-punch brutal knockout ang sinapit nito mula sa ating boksingero. oh. Rogi. Oh, what a shot! Left hand. Watch here. The opening will come up. Yun. Just with the right hand. There. Abandoned his right jab. From different angle we saw. Dahil sa sobrang husay at lakas ng kamao ng ating kababayan ay nakomatos, dinala sa ospital na wala ng malay ang kanyang kalaban. Dahil sa mga impresibo at sunod-sunod na panalo ng ating pambato ay nabigyan agad siya ng pagkakataon na lumaban para sa WBO Asia Pacific Youth Bantamweight title. Araw ng Sabado, August 24 taong 2024 sa BF Homes Gym and Amusement Board, Parañaque City, nilabanan ng ating boksingero ang pambato ng China. Si Ching Ching Yang ay isang dekalibring boksingero pero wala rin siyang nagawa sa ating pambato. Round number 1, dumayo pa ng Parañaque ang boksingerong taga China para masungkit ang kampyonato at belt na pinapangarap niya. Round number 1. Init ka agad ang simula. Oh, shoot! Nagkaramama agad. Bilis ah. Move counter. No? Oh, solid. Final round, round number 10, parang hindi napapagod ang ating kababayan. Masigla pa rin siya habang nakikipaglaban. Sukot lang. Oh, yun. Na-counteran. 10 seconds. Malinaw na panalo po dito ang ating kababayan at walang round na ipinanalo ang kanyang kalaban. Dahil sa mga panalong ito ay dinayo na ang ating pambato sa bansang Japan at ang kanyang unang hapon na kanyang makakalaban ay alaga mismo ng halimaw ng Japan. Si Tulio de Canarudo ay bata ni Naoya Inoue. Dahil sa husay nito, palagi itong kasparing partner ni Naoya Inoue at ito yung hapon na boksingero na nagpabagsak kay Naoya Inoue. Araw ng Linggo, December 15 taong 2024 sa Shimiyoshi Sports Center, Osaka, Japan ay dumayo ang ating kababayan. Makakalaban niya rito si Tulio de Canarudo, ang bata ni Inoue para sa Oriental and Pacific Boxing Federation Bantamweight Interim Championship. Bagamat bata ni Naoya Inoue ang makakalaban ni kabayan, magugulat naman ang buong bansang Japan dahil round number 1 lang ang itatagal ng hapon na kalaban. Ladies and gentlemen, Kenneth Llobert in the red corner is round number 1. Llobert now takes center of the ring. Jab. Good straight to the face. Tulio definitely got his attention. Good opening sequence to para kay Llobert, setting up the momentum, magandang combinations para rin hindi makaset up yung kalaban niya from Japan. Signs of life from Tulio, goes for a jab, another jab from Llobert. That is a jab in straight from Llobert.
Good setup with the hook. Papasok. And down goes Tulio in the very first round, ladies and gentlemen. Bagsak po ang kalabang Hapon. And that is it. What a fight. Napakagandang performance po ni Kenneth Llover. Nito lang araw ng Lunes, March 24 taong 2025 sa Korakuen Hall, Tokyo, Japan ay muling dumayo ang ating kababayan. Kakalabanin niya rito ang kampyon ng Japan na si Kita Kurihara, ang may hawak ng titulo ng Oriental and Pacific Boxing Federation Bantamweight title. Pero katulad ng ibang boksingero, round number 1 lang din ang itatagal ng Hapon na ito. 8 pounds. Yeah, not too bad. I mean, Here we go, first round. first round. Go. Si Kenneth Llover ay isa sa mga sumisibol na Pinoy na boksingero. Malinis ang kartada at di pa natatalo. Balang araw ay magiging world champion din natin ito. Napahanga talaga ang isang napakagandang diwata ng Vietnam sa bagitong Pinoy boxer na ating kababayan. Si Arvin Jan Pasiones o AG Pasiones ay isang bagitong Pinoy na boksingero, 18 anyos na ipinanganak at nagmula sa bayan ng Cebu, ngunit naninirahan na ngayon sa Ho Chi Minh City, bansang Vietnam. Bata pa lamang ang ating bida ay nakaranas na ng pambubuli sa mga kalaro at kaklase, kaya na-inlove ito sa pagbaboxing at naging sobrang maangas para hindi na mabuli. Hindi naman siya nabigo dahil natural ang kanyang talento sa pagiging isang boksingero. Lahat ng kanyang nakalaban na nambubuli sa kanya dahil daw siya ay mahina at payatot ay talaga namang pinahirapan ng ating bida. Press na undefeated na bagito ang ating boksingero. Cho tới bây giờ ai có thể cực kỳ cống hiến. Ang kanyang huling nakalaban ay isang powerful na Thai na boksingero. Sobrang yabang po talaga ng boksingerong Thai na ito dahil siya ay may 100% knockout power ratio. Sa record na 8 wins, lahat ay tinapos sa pamamagitan ng knockout. Untouchable po ang kalaban ng ating pambato. Sa weigh-in pa lamang ay di na sila mapigilan. Gusto nang magbangasan ng dalawang boksingero. Sobrang yabang ng Thai at binubuli ang ating pambato. Ngunit lilipad ang ulo nito pag nangyari na ang bakbakan ng dalawang boksingero. At nito lang August 11 taong 2024 ay nilabanan naman niya ang tinaguriang Terminator ng bansang Thailand. Ngunit 3 beses itong pinabagsak sa loob lamang ng round 1 ng napakalupit nating kababayan. At nang nilabanan naman niya ang pinakahalimaw daw na boksingero ng bansang Thailand na si Wang Chai Nyang Hansa. Isang suntok lang ang kinailangan ni kabayan upang mahimatay ito sa laban. You call him a sniper, it's like a Barrett 50 cal because every shot has put him down. At sa huli niyang laban ay inisipite lang din niya si Rene Mark IV ng Zamboanga del Norte. Kaya naman nanalo sa desisyon ang ating boksingero. And ito naman si Joey Bantilan. Rematch ang tinatawag niya, and that is very possible as well. We would like to see this. Decision. Arvin Jan Pasiones. Araw ng Sabado, March 25 taong 2023 sa Saigon Sports Club, Ho Chi Minh City, bansang Vietnam.
magaganap ang laban ng ating kababayan na si AJ Pasiones kontra sa hambog na Thai boxer na si Sarawut Jamtung. Napakaraming Vietnamese na nanunood sa laban na ito ang mapapahanga talaga ng gusto sa galing ng ating pambato. Pagpasok pa lang ng Thai ay naghihiyawan na ang mga tao. Crowd favorite ang Thai na boksingero habang underdog naman po ang ating pambato. Round number 1, kumpiyansa talaga ang Thai na kalaban na matatalo niya agad ang ating kababayan. Naging agresibo ito at gusto na agad tapusin ng Pinoy sa round 1 pa lamang ng kanilang bakbakan. Cực kỳ mừng rồi và chúng ta cùng chờ đợi xem liệu có một màn knockout thật sự nhanh chóng hay không. Cho thì đã có 3 lần tự giải với 2 lần bất bại. Đó là Pasiones. Hiệp đấu đầu tiên đã bắt đầu bằng cái lập tức. Sa umpisa pa lang ng kanilang laban ay pabago-bago na ng stance ang ating kababayan. Orthodox at southpaw ay kaya niyang panghawakan. Kaya naman dito ay nawasak ang Thai na kalaban. 10 hiệp đấu. Hindi naman basta-basta nagpatalo ang ating kababayan at pinakita ang kanyang magandang depensa at halimaw na opensa sa laban. Literal na mamaw ang Pinoy sa kanyang galawan. Agresibo agad ang Thai na kalaban pero pinag-aaralan na tinatansya lang siya ng Pinoy na ating kababayan. Là một tốt. Sa round number 2, kontrolado na ng Pinoy ang laban at dito na niya tatapusin ang mayabang na Thai na kalaban. Isang napakalakas na 1-2 combination ang pinakawalan ng ating kababayan. Ang brutal na nagpabagsak sa hambog na Thai na kalaban. Sa tindi ng kamao ng Pinoy, gumapang-gapang ito habang pinipilit niyang tumayo. Ngunit sa sobrang hilo ay tuluyan ng bumigay ang Thai na boksingero. Sobrang napahanga naman ang mga Vietnamese, lalo na yung diwata sa galing ng ating boksingero. Napasayaw-sayaw po si AJ Pasiones at naging sobrang maangas ang ating boksingero na parang galawan ni Cuadro Alas Janrael Casimero. Instant superstar po si AJ Pasiones sa bansang Vietnam. Siya ay hinangaan ng gusto ng mga tao at winagayway ang bandila ng mga Pilipino. Sa sobrang angas naman ng Thai na kalaban nito, nagawa pa nitong sumayaw-sayaw kahit na ito ay nakatikim ng isang brutal na pagkatalo. Si AJ Pasiones ay isang bagitong Pinoy na boksingero ang sigurado na susunod sa yapak ni Cuadro Alas Janrael Casimero. Araw ng Linggo, August 11, taong 2024, sa patimpalak ng lead WBA Asia Vietnam Tournament ng boxing, makakalaban ng ating pambato ang isang Thai na boksingero. Si Nantanon Tongshai ay tinaguri ang Terminator. Sobrang angas nito na may 13 panalo, 12 sa pamamagitan ng KO at 2 talo lamang. Samantalang ang ating pambato ay may 9 na panalo, 5 sa pamamagitan ng KO at wala pang talo. Kaya sa laban na ito, heavy underdog talaga ang ating boksingero. Sobrang angas naman talaga ng entrada ng Thai na boksingero. Hinakbangan na lamang niya ang lubid ng ring dahil napakatangkad nito. Pero round number 1 lang pala ang itatagal niya sa ating pambato. Nói nhà tôi ba đời, làm võ sĩ boxing chuyên nghiệp. Dito sa round number 1, agresibo agad ang Thai na kalaban pero pinag-aaralan lang siya ng ating kababayan. Trận đấu hứa hẹn sẽ rất bùng nổ, trận đấu 8 hiệp. Ở hạng 110 pound. Đấm tốt của Pasiones. Lấy giây
ép luôn đối phương. Lối đánh nhanh đầy tốc độ vẫn luôn là thứ cực kỳ cuốn hút mà AJ Bastionet làm được. Đừng quên rằng đối thủ của anh cũng rất đáng sợ và còn trẻ hơn cả anh nữa. Ép được đối phương. Liên tục là những cú đấm trúng đích từ AJ. Rất tốt với cú đấm. Đối thủ ngã rồi. Đối thủ chênh choáng say đòn rồi và đây mới là hiệp đấu đầu tiên thôi. Tốc độ vẫn luôn là điều mà AJ mang đến. Gục rồi, gục thật rồi. Không thể tin rồi. Sobrang angas ng galawan ni Kabayan, parang binaril-baril niya ang tay na kalaban. Mới chỉ là 2 phút 15 giây. Có lẽ trận đấu vẫn tiếp tục. Left hook. Đối thủ cô lẽ không trụ rồi. Và đó là chiến thắng cho AJ Bastionet. AJ Bastionet đã thắng. Si AJ Pasiones ay isa ring Pilipinong boksingero na may potensyal na balang araw ay magiging world champion din natin ito. Papalit kay Manny Pacquiao at Cuadro Alas, Janrel Casimero. Siya na ngayon ang pinakahalimaw na Pilipinong boksingero, kapalit ni Manny Pacquiao at Cuadro Alas, Janrel Casimero. Sa bansang Malaysia, kinalabutan at nagsitayuan talaga ang mga tao sa ginawa ng bagitong Pinoy na ating pambato. Hindi sila makapaniwala sa sobrang lakas ng ating boksingero. Ito yung Pinoy boxer na mula taong 2023, lahat ng kalaban ay tinapos sa pamamagitan ng KO at hindi man lang umabot hanggang round 5 ang mga kalaban ng ating bida. Siguradong ito na ang susunod na katatakutan ni Nauya. Si Herlan Sexto Gomez ay isang mabait at mabuting bata. Simple at payak lang ang kanilang pamumuhay sa probinsya ng Negros Occidental, Bacolod City. Bata pa lamang ay mahilig na talaga ito sa sport na boxing. Sa katunayan, habang nag-aaral ay naging kampiyon na kaagad ito sa Philippine National Games since 2015 hanggang 2018 at sa Pacquiao National Cup noong 2018. Dito na siya nadiskubre ng mga promoter at boxing organizer. Kaya naman dahil sa napakagandang mga ring girl, sa talento ng ating bida, ay pinasok na niya ang pagiging isang professional na boksingero at kinuha siya at sinanay ng husto ng Highland Boxing Promotion. Nahubog talaga ang pangangatawan nito dahil sa pagsasanay at kakainsayo, kaya naging bato-bato at akmang-akma sa isang matigas na boksingero. Sa pagpasok ng taong 2023, January 25, unang buwan, sa Space Plus Arena, Bangkok, Thailand, nagsimula na ang pananalasa ni Herlan Gomez. Tinalo niya rito ang pambato ng Thailand na si Thanachai Kamon. Round 2 lang ang inabot ng kalaban dahil sa tindi ng kamao ng ating kababayan. Wala pang isang buwan ay lumaban na ulit ang ating pambato sa bansang Thailand. February 22, taong 2023 sa parehong venue ng Space Plus Arena. Makakalaban niya rito ang isang veteranong boksingero na may napakatinding kartada na 64 na panalo, 28 sa pamamagitan ng KO at 18 talo. Si Wick Hapulay Kau ay isang dekalibreng Thai na boksingero, ngunit round number 4 lang ang itatagal nito sa ating pambato. Paglalabanan nila dito ang Asian Boxing Federation Bantamweight title. เฮลันโกเบนี่สถิติชนะ6 ครั้งปิกมี่โอ้ไหวไม่ไหวครับโดนเลยครับปัดขวาโอ้ร่วงลงไปครับเรียบร้อยครับจบเลยครับแต่กรรมการยุติเลยครับเพราะว่าโดนมาเยอะแล้วเลยครับ ABF Bantamweight Champion Herlan Gomez
Matapos ang isang buwan ay muling lumaban si Herlan. March 30 taong 2023 sa Space Plus, Bangkok, Thailand. Kakalabanin niya rito ang isa sa veteranong Thai na boksingero. Si Pisano Sinsomtum ay may halimaw na kartada na 47 na panalo, 17 sa pamamagitan ng KO at 10 talo lamang. Pero round number 3 lang ang itatagal nito sa ating kababayan. That left hand of his, just like that. Oh, and that was super quick. Looked like that was to the body, and I don't think Fisanu is going to make the count and get up. It looks like he's really struggling to here. Oh, he is. A referee said carry on straight away. Herlan coming in again, shots to the body from Herlan and uppercut to the head. Big right uppercut, and Fisanu is down again for a second time. Is he going to make the count this time? And here we go, one more knockdown and that is it. And Herlan's got 10 seconds to pile on the pressure. And he's throwing everything he can at Fisanu. And there we go, saved by... Dalawang beses man pinatumba ng ating kababayan ng Thai na boksingero, pero inunat-unat niya lang ang kanyang katawan dahil sa kanyang kayabangan. Round number 3, dito natatapusin ng ating kababayan ang kahambugan ng kalaban. Try and get him out of there, get an early stoppage. 2 knockdowns in round number 2 for Herlan. Right uppercuts. Whoa, great right hand there, and that pushes Fisanu back. Fisanu was on slightly wobbly legs early on. Big left hook from Herlan. Fisanu down again, and that's going to be it. Referee waving it off. Araw ng Huwebes, May 25 taong 2023. 2 buwan makalipas, muling dumayo si Herlan Gomez sa Space Plus, Bangkok, Thailand para sa Asian Boxing Federation title. Makakalaban niya rito si Jack Pan Santong, ang pambato ng Thailand. Pero katulad ng mga naunang boksingero, round number 2 lang ang itatagal nito sa ating pambato. Right hand there from Herlan, left hook as well. Finishing strong here, the Filipino in round number 1. Our referee, Mr. Chanet, and our judges at ringside. Good body shot there from Japan. Herlan rallying back with his own 1-2 and going to the body into the head. Very well placed right hand to the body there from Japan. And again, the champion. Challenger trying to fire back with his own 1-2, but being snubbed on the inside by the bodywork from Herlan. And Herlan now delivering hard right, ending that combination with a left hook, right uppercut from Herlan, and he's down. Japan is down. It was the left uppercut to the body. Beforehand he landed the right uppercut to the body as well, and it August 26 taong 2023 sa Le Meridian Arena, United Arab Emirates, dumayo ang ating pambato na si Herlan Gomez para kalabanin ang halimaw ng India. Si Vikas Dahiya ay may halimaw na pangangatawan at hindi sumusuko sa anumang laban. Naghambog pa ito na papagapangin daw ang ating kababayan. Pero kalunos-lunos ang sinapit nito at round number 1 lang ang itinagal sa kanilang laban. Isang buwan na makalipas, nabigyan ng pagkakataon ng ating kababayan para sa WBC Asian Silver Bantamweight title. Araw ng Huwebes, September 28 taong 2023 sa Space Plus Arena, Bangkok, Thailand. Muling dumayo ang ating pambato na si Herlan Gomez para kalabanin ang isang halimaw na boksingero ng Thailand. Si Congrats Natafek ay may halimaw na kartada
32 na panalo, 23 sa pamamagitan ng KO at 8 talo lamang. Hindi man lang nangalahati ang record ng ating kababayan na 10 panalo, 7 sa pamamagitan ng KO at 1 talo. Kaya heavy underdog talaga ang ating boksingero. Pero sa laban na ito, round number 1 lang din ang itatagal ng halimaw na Thai na boksingero. 1 defeat, 7 of those victories coming by throwing at Concrete. Nice with the body shot. Second one looked like that really affected Concrete. And Herlin trying to get overhand right there from Herlin, and that took Concrete off balance. And again, Herlin putting on the right hand and left hook there from Herlin, and Concrete is on the canvas. No surprise. We've got. There we go again, double hooks here. Right uppercut there, and for a second time, and that's it being waved off. Hernan Gomez. Si Herlan Gomez ay naging bagong kampyon. Isa sa napakainit na prospect ng Pilipinas ngayon sa Bantamweight Division. Isa sa pag-asa ng Pilipinas sa sport na boxing. Pagkatapos ng 6 na sunod-sunod na panalo sa pamamagitan ng KO sa taong 2023, kinatakutan na siya kaya hirap na makahanap ng kalaban. Kaya 7 buwan din siyang natenga dahil ayaw na siyang labanan. Pero nito lang araw ng Sabado, May 11 taong 2024 sa Indoor Stadium, Kuching, bansang Malaysia, may isang veterano at kampiyon Thai boxer na naman ang pumalag sa ating bida. Si Sukprasert Pumpitak ay may 29 na panalo. 20 sa mga ito tinapos niya sa pamamagitan ng KO. Wala pa sa kalahati ang kartada ng Pilipino na may 11 panalo, 8 sa pamamagitan ng KO. Kaya kinalabutan talaga at napatayo ang mga tao dahil sa sobrang underdog ng ating pambato. Baka sa pangangatawan ng Thai na boksingero na isa talaga itong veterano, maskulado at bato-bato, sobrang kunat na daw niya kaya niya nilabanan ng Pilipino. Siya rin ang kampyon ng WBA Asia Super Bantamweight Division at kinatakutan talaga siya sa Thailand kaya siya naging kampyon. Round number 1, lahat ng matataas na tao sa Malaysia ay nanunood sa laban nila kaya kailangan magpakitang gilas ng ating bida. Malakas at maliksi ang Thai na kalaban pero binaliwala lang ito ng ating kababayan. Melakukan boxing Thai. Sukpasrit. Sukpasrit. Satu body shot. Satu. Bukan. Hook yang begitu baik yang dilakukan oleh kali apakah dilakukan dan giliran bagi Sukpasrit. Nampaknya petinju yang lebih matang. Sa round number 2, nanggigil dito ang Thai na boksingero. Gusto talaga niyang pabagsakin ang ating pambato pero nabigo siya dito dahil kondisyonado ang ating boksingero. Dan dia melakukan Round number 3, dito natatapusin ni Kabayan ng kampyon na kalaban. Puro mabibigat na kamao ang kanyang pinakawalan, ang dumurog sa Thai na kalaban. Halan menemui dari belakang dan sekarang peluang bagi Halan untuk menjatuhkan ataupun untuk mendapatkan mata satu temukan susulan yang begitu baik. Hook demi hook yang dilakukan oleh Halan dan sekali. Banyak menggunakan hook sekarang. Saya kira Sukpasrit bertahan. Dia terpaksa bertahan. Dan nampaknya dia menguasai pertandingan. Nampak yakin dan diberikan oleh pengadil. Dan dikawal diberikan oleh Suraidi. Bukan kata pengadil. Jadi hal yang pertama yang pertama. Dan inilah peluang bagi Halan untuk Bagsak ang Thai na boksingero at palakpakan ng mga tao. Sobrang natulala naman ang mga taga Malaysia. Nagsitayuan talaga sila dahil namangha at kinalabutan sa ginawa ng ating bida. Si Herlan Gomez ay isa talagang di kalibreng boksingerong Pilipino na nagsikap at naniwala sa pangarap. Katulad ni Pacquiao, magiging kampyon din at magtatagumpay din siya sa hinaharap. Makakamit rin natin ang ating mga pangarap basta tayo ay magsumikap at dasal sa ating Diyos na dakila sa lahat. Amen.